Yoy! Magandang hapon po sa mga kapamilya sa gawain ng God Divine Governance. Narito pong muli si Ka Fernan para bigyan kayo ng mga mensahe na ayon doon sa ating gawain. Pero bago po yan, tayo po siguro ay awitang muli ng ating kapamilya diyan sa Aklan, no? Yung ating mahal na kapatid na talaga namang husay sa paggawa ng awitin, sa pag-compose para dito sa gawain ito. Pamagat po niyan yung awitin niya isang huwaran. Ito po, huwaran. Kami ay mahandog, tanging sa inyo lamang, awitin para lang sa inyo. Sana ay hindi at huwag kalimutan, awitin isang huwaran. Huwaran talaga dapat. Ito ay ipangkaraniwala, sapagkat ito'y galing sa ikataas. Sana'y huwag kaming kalimutan, tayo ay narito para sa pagsasanay sa gawaing galing sa may kapal. Sana ay lumaki at huwag kalimutan, awitin isang Huwaran. huwaran. Ito ay di pangkaraniwala, sapagkat ito'y galing sa ikataas. Sana'y huwag kaming kalimutan, huwaran, huwaran. Ito ay ipangkaraniwala, sapagkat ito'y galing sa ikataas.
Okay, maraming salamat po sa nag-compose ng awiting yan. Ating kasamahan sa gawain, no? Ika nga dapat maging huwaran. Tayo maging huwaran, bawat isa sa ating mga kapamilya. Magandang hapon kay Kuya Rick de la Cruz dyan sa San Isidro, Nueva Ecija. Ganun din kay Kuya Ate Rowena. Medyo gumamit tayo ng salamin niya, si Ate Romana pala, Fiel. Bali, po ngayon, ang pag-aaralan natin ay isa sa napakaganda rin na gawa ng pamantayan, no? Ito po ay inayos po natin noong nakaraang araw. Ang pamagat po ng leksyon ay yung pakikiisa. Ang pakikiisa, susi sa pagpapala ng bansa. May susi po talaga na yan po ay ating tatalakay at pag-aaralan. Ito po ay mahalaga para lalong-lalo't higit sa mga gumaganap sa pamantayan, para po lalo nating maunawaan ang ginagawa natin, no? Kaya sana paki-share naman ninyo ito sa mga mahal natin sa buhay, lalo na sa ating mga kasamahan diyan sa labas ng gawain o sa loob ng gawain natin. Support lang tayo sa gawain ito para matapos na, kasi talagang napakahirap ispilingin ng ating bansa, maging ang daigdig natin. Andiyan ang mga pagbaha, pagulan, paglindol, kalamidad, kasabay pa ang kahirapan, pero hindi po kayang solusyonan ng kahit sinong namumuno sa ating bansa. Ang susi lang po dyan sa lahat ay ang pamantayan bilang isang taong huwaran. Ang pagkakaisa, susi po yan. Hindi naman po ito ay talaga napakahirap naman po na ang tao ituruan natin sa ganitong gawain. Hindi po naman lahat na sinasabi ng Pilipino ay sumamas sa ganitong gawain. Ilan lang po yan, lalo na yung mga manonood natin. Pwede po kayo sa gawain ito, at yung mga matagal ng kasapi sa tinatawag na God Divine Government. Sa ngayon, hindi naman natin nakikita ng tamang pagkilos sa gawain. Ngayon, yung sinasabing leksyon, ito po yan. Kailangan ng pakikiisa ng lahat ng miyembro at mga lider. Kung titingnan po natin, napakaraming lider, napakaraming miyembro ng gawain ito. Pero may mali, kaya nagtagal. Titingnan, ilang taon na po yan, nahawak ng ating guro. Marami na po ang mga kasamahan natin na gumanap dito, mga nauna pa sa amin. Pero ang tanong, natupad na ba? Kasi nga may mali. Buti na lang po, meron tayong nagmensahe na isang hiwaga na hindi natin malaman kung sino siya at saan siya nanggaling. Siya nagbigay sa tulong ng Panginoon Diyos na yan ay dumadaloy po sa atin. Huwag niyong tingnan si Kapernan. Ang tingnan po natin ay mga mensahe para sa kaunlad po ng sambayan ng Pilipino. Kaya kailangan po ng pagkakaisa o pakikiisa ng lahat ng miyembro at mga lider. Kasi ang hiwaga na-reveal na. Di ba? Pinag-aralan natin yan noong nakaraan. Kung inyong napanood at ayaw nyo lang panoorin, nakasave po yan sa ating YouTube channel, yung God Divine Government. So, ibig sabihin, pwede nyo pong tingnan doon ano yung hiwaga, ano ang pamantayan, makikita po yan. Kaya share nyo po yung ating YouTube channel at ang FB page natin, si Ka Fernando Lagamia. Na-reveal na po yan ang hiwaga. Ngayon, dapat na po siyang isabuhay na ang buong katawan.
Sa buhay na po siya ng buong katawan. No? Ito yung number 1, panimula. Bakit kailangan ang pagkakaisa o pakikiisa? Hindi pagkakaisa pala. Iba yung pagkakaisa sa pakikiisa ng leader at miyembro. No? Bakit kailangan? Sa unang Korinto, magbasa po ako. 12:12. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Naalala ko yung pagiging iglesia ni Kristo. No? Ito rin yung talata na sinasabi. Itong atin naman ay hindi relihiyon, bagkus ito'y gawain pagdating sa material at espiritual. Ang kailangan lang ay pagsasaayos na mga kasamahan. Dahil ang sabi nga, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan. Gayon din naman si Kristo. O titingnan niyo po, oo nga naman, ang dami natin. Ilan ang bahagi ng katawan sa gawain ng mahal na guro? Meron bang gumaganap? Yan ang tanong. Parang ganon ang ibig sabihin dito sa Korinto. Tuloy natin sa awit 133:1-3. Narito pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsipanahan, na magkakasama sa pagkakaisa. Sapagkat do'y inuutos ng Panginoon ang pagpapala. O may pagpapala pala ang pagkakaisa. Hindi po ako nagsabi. Nabasa po yan sa awit 133:1-3. Ang sabi, narito pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsipanahan, na magkakasama sa pagkakaisa. May pagkakaisa po ba ang gawain ng mahal na guro? Sagutin ko na, wala. Bakit po? Sabi ko nga ho sa inyo, nag-schedule na po ako ng mga gawain. Hindi ko ito gusto. Ihayag ko lang. No? Pero wala pong nakikisa. Kaya umabot ng kanyang katagal. Kasi bakit po, pag nagkaisa, binubuksan ng Diyos ang langit. Pag nagkakawatak-watak, natatalo tayo. Ano nangyayari sa grupo? Nagkakawatak-watak. Walang pagkakaisa. Dumami na yung naghangad na siya yung magaling. Kaya po nagigiba ang gawain. Ngayon ang panawagan, ang sabi ng Panginoon Diyos, pag nagkakaisa, binibuksan ng Diyos ang langit. Pero pag nagkawatak-watak, natatalo tayo. Pangalawang hiwaga, o pangalawa, 3 hiwaga ang pagkakaisa. Yung pangalawa, yung una kasi natin na pinag-aralan mga kapamilya. Yung panimula, number 1, bakit kailangan ng pagkakaisa? Ngayon, asa number 2 tayo? 3 hiwaga ng pakikiisa. Isipin nyo, may hiwaga pa rin. Pakikiisa lang, hiwaga pa. Oh, tingnan nyo po ha. Eto, hiwaga number 1. Ang pakikiisa ay katawan ni Kristo. Yan po ang totoo. Ang pakikiisa ay katawan ni Kristo. Saan makita? Unang Korinto 12:18-27. Datapot ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap sa katawan, ayon sa kanyang minagaling. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Isipin nyo, sa gawain ng God Divine Governance, tayo ang katawan. Katawan tayo.
sa gawain nito na ang may dala ay ang guro, tayo ang katawan niya. Oh, gaano tayo karami? Walang extra sa gawain, lahat may papel. Ano ang papel nyo? Magchismisan? Oh, di ba? Sa halip na mag-aral ng gawain ng Diyos, ano ang ginagawa? Kwentuhan ng walang katuturan. Chismisan ng walang kaayusan. Ito po ang ibahagi natin, mga kapamilya. Bakit? Sabi nga, dadapot ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap sa katawan ayon sa kanyang minagaling. Kayo nga ay ang katawan ni Kristo. Inahalin tulad po natin ang gawain ito. Walang extra. Ang leader, ulo na gumagabay. Ang miyembro, mga kamay at paa na kumikilos. Saan ang miyembro? Ulo lang? Matitiis nyo ba, mga kapamilya, kami lang ng guro na nagkakaintindihan? Parang ang hirap, ano po? Ano ang koneksyon sa pamantayan? Meron pa rin. Yung number 6, pag-ibig sa kapwa. At number 4, pagpapakumbaba. Kaya nga po mga kapamilya, kapatid, hindi ko alam bakit napunta sa akin ang magdaloy ng mga talatang ito. Alam nyo, nalulungkot ang Panginoon Diyos sa nangyayari sa ating bansa. Wala namang ibang lunas, ito lang. Kaya ang dapat lang po rito ay ang pakikiisa. Ano ang patotoo? Isang walis, isa lang tingting, madaling mabali. Pero pag binuklod, kayang maglinis ng buong bahay. O kaya kailangan nating samahan ng guro. Bakit? Pag nag-iisa siya, madaling mabali. Kailangan marami. Gumalaw tayo na sangkap niya. Pag pinagbuklod tayo, kaya maglinis ng buong bahay. Ganun po yan. Nakita natin yung hiwaga number 1, hiwaga number 2. Sa pakikiisa ito ang pakikiisa ay nagdudulot ng kapangyarihan. Yan po ang hiwaga number 2 doon sa pakikiisa. Ang pakikiisa ay nagdudulot ng kapangyarihan. Aba, matindi po pagkapangyarihan ang idinulot sa atin. Walang imposible sa Panginoon. Saan makikita? Ecclesiastes 4:9. Mainam ang dalawa kaysa isa sapagkat sila ay may mabuting ganti sa kanilang gawa. Napakainam pala kung dalawa. Nanonood si Luisito Galang. Tama nga naman. Maganda, niya. Kapatid po, Kapernan. Di ba? Kasi kung titingnan natin, sabi nga, mainam dalawa pa dalawa lang na may sinabi kaysa isa. Sapagkat sila ay may mabuting ganti sa kanilang gawa. Mga kapamilya, mga kapatid, mas maganda talaga at nakalagay yan sa talata ng Bible. Ano pa? Mateo 18:19 hanggang 20. Kung ang dalawa sa inyo ay magkakasundo sa lupa, ay gagawin sa kanila ang ng aking Ama, sapagkat kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Sa makatuwid, kung nagkakaisa pala, 2 o 3 lang, aba ay kasama natin ang Panginoon. Paano kung wala at isa lang, ang guro lang, o 2 kami, ay ganun pa rin. Kung 2 kami ng guro, abay nagkakatipon ang Panginoon Diyos ay asa gitna. Napakalaking bagay. Bakit po? Gaano man karami ang masama, pagkasama natin ng Diyos, wala silang magagawa. Kaya mga mahal na kapamilya, kailangan pong baguhin na natin ang ginagawa natin sa loob ng pamantayan.
magkaroon tayo ng pag-aaral sa gawaing ito. Pag nagkaisa ang panalangin ng lider at miyembro, nanginginig ang impyerno. Tingnan niyo po, ang sabi riyan sa paliwanag na yan. Pag nagkaisa eka ang panalangin ng lider at mga miyembro, nanginginig ang impyerno. Takot pala ang impyerno pag nananalangin ng grupo. Takot. Kaya nga po, maraming bagay na nakikita natin yung katotohanan. Ako, hindi ko inaangat ang relihiyon, bagamat ako'y iglesia. Hindi ko inaangat. Pero ang kanilang ginagawa, andun yung pagpapala ng Panginoon Diyos. Talagang nakikita natin yung pag-unlad. Bakit po? Nagkakaisa ng panalangin. Alam ko mga ano dyan Yan, nagkakaroon pa ng mga committee sa atin po ba sa gawain natin. May pagdadalaw, panapanalangin. Tayo, siguro, ilan-ilan lang ang gumaganap. Ilan-ilan lang. Kaya nakakalungkot. Tayo ang kailangan ng bansang ito para sa material na pangailangan ng taong bayan. Pero wala po yung pagkakaisa. Ang sabi nga, kailangan magkaisa para manginig ang impyerno. Mawala po ang salot. Ano ang koneksyon sa pamantayan, Kapernan? Koneksyon po yan sa number 1, pagkilala sa Diyos. At koneksyon din sa number 5, pagpapatawad. Nagpatawad na po ba tayo mga kapamilya? No? Ano ang patutuo natin? Napansin niyo po ba? Pag lahat tayo nananalangin para sa bayan, biglang gumagaan ang sitwasyon. Naalala ko nung panahon na asa Negros kami ng guro. Mayroon tsunami. The big one tsunami. Nang dahil sa ritual, araw at gabi, naglaho po yan na parang bula. Panalangin ang kailangan po natin. Kaya lang, ang grupo ay nagkakanya-kanya, yun po ang naging mahirap. Kaya huminang muli ang ating gawain. Buti na lang po at meron tayong tagapagturo sa ngayon na hindi ko rin alam kung paanong ito'y pumapasok sa aking isip at kung paano ko siya naiyahanay ng maganda. Kaya lang yung iba talagang pag nakita nila yung Fernando Lagamia, medyo umiiwas na tingnan. Sabi ko nga po sa inyo, huwag niyong tingnan si Kapernan, ang tingnan niyo ay ang mga mensahe. Ito pa, pakikisa, hiwaga pa rin, number 3, ang pakikisa. Ang pakikisa ay nagpapatibay ng bansa. O, tingnan niyo po. Hiwaga pa rin yan. Ang pakikisa ay nagpapatibay ng bansa. Saan makikita? Kawikaan 11:11. Sa pagpapala ng matuwid ay nagbabago ang bayan, ngunit sa pamamagitan ng bibig na masama ay nabubuwal. Anong nangyayari sa ating pamahalaan? May pakikiisa ba? Wala. Gulo. Anong sabi sa talata? Sa pagpapala ng matuwid ay nababago ang bayan. May pagpapala po ba ng matuwid? Ngunit sa pamamagitan ng bibig na masama ay nabubuwal. Nabubuwal po ang bansa natin sa bakbakan na lang ng bakbakan. Ano pat yung gawain natin dapat pong hindi magkaganito? Isipin nyo naman, God divine government, kataas-taasang batas ng Diyos. Pamantayan bilang isang taong huwaran, 7 pamantayan po ang kailangan sa buhay. Ang tanong, meron na po ba tayo? Sa pamunuan lang,
sa mga nangunguna. Wala po akong makita dyan. Wala po tayong maramdaman. Ito pa yung isang talata. Nehemias 2:18. At sinabi ko sa kanila, ang Diyos ng langit ay siyang magpapaginhawa sa atin, kaya tayo na, kanyang mga lingkod, ay magsisibangon at magsisigawa. May bumangon po ba? Mulit-muli kong itinatanong yan sa atin para mabuksan ang ating puso't isipan. Meron man po dyan mga ilan-ilan. Nakakalungkot po ito mga kapamilya pag ito biglang nabuksan ang gawain natin. At ikaw na may alam na hindi sumunod. Mas mabuti pa yung walang alam. Mas mabuti pa yung hindi kasama sa gawain ito. Kaysa ron sa gawain ka na binabaliwala mo ang ibinibigay ng Panginoon Diyos sa iyo. Wala po yan. Kawawa pagdating ng oras. Kaya dapat tayo po'y makiisa, lalo na sa loob. Hindi kayang baguhin ng isang tao ang Pilipinas, pero kayang baguhin ng isang bansang nagkakaisa sa ilalim ng Diyos. Ano po ang bansang kailangan na nasa ilalim ng Diyos para baguhin ng isa? Isa lang eka, kayang baguhin. Pero dun sa tao, isang tao ay kanya, hindi kayang baguhin ang Pilipinas. Pero kayang baguhin ang isang bansa pag nagkaisa sa ilalim ng Diyos. Hindi kailangan ng dami rito. Kung tayo sa ilalim ng Diyos, kayang baguhin ang bansa. Yung God Divine Governance. Dahil yan ay Kanya. Kayang baguhin. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Yan po ang isa sa uri, sa isang ginawa natin na hanay. Ngayon, ano yung hadlang? Number 2. Hadlang. Hindi pagpapatawad. Tingnan niyo po Yan po ang nagiging hadlang. Yung hindi pagpapatawad. Ano ang lunas sa Kolosas 3:13? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Yan ang lunas. Hindi yung ayaw mong patawarin ng iyong kasamahan. No? Yan ang nagiging hadlang sa gawain ito. Hadlang po yan, mga kapamilya. Kaya hindi tayo magtagumpay. Ngayon, kung may lunas sa buhay natin, yung Kolosas 3:13, magpatawaran niya kayo sa isa't isa. Ano ang hamon? Sa linggong ito, yakapin natin ang isang miyembro. Yan po ang hamon. O leader na hindi natin ka-close. Panalangin natin. Dalanginan natin. Tayong pader ni Ezekiel. Saan yan? 22:30. Sabay-sabay tayong tatayo. Tayo ang pader. Sabay-sabay. No? Ngayon, hindi ko na po ito hahabaan ang mensahe ng Panginoon Diyos. Bakit po? Mas maganda po kasi ang maigsi, pero tumatagos po kaysa mahaba na walang naiiwan. Sana, sa mga nanonood, meron na naiiwan sa inyong puso. No? Kasi kung mahaba naman yung talakayan natin, mas maganda na yung maigsi. No? Saan po makikita ito? Yung sinabi ko na yan, mas maganda pa rin yung maigsi, di ba? Bakit? Tagos Ito po. Kawikaan 10:19. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Yung karamihan kasi ng salita, sabi, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngunit, ang nagpipigil ng kanyang mga labi ay marunong. Kasi, kung titingnan natin, pagdating sa mga talata ng Biblia, gawain, ang mga nanonood dyan, may eskapo. Okay, takot sila sa talata. Kahit sa gawain namin, sa loob ng God Divine Government. Hindi naman doon sa mga manonood dyan, Ito po ay sa amin. Pag nakita nila mga talata, exit yan. Exian mo na lang.
Bakit? Anong sabi sa kawikaan? Karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngunit nagpipigil. Ang nagpipigil eka ng kanyang mga labi ay marunong. Kaya nga po ginawa ko ito. Pwede po kasi ako mag-live every other day. Pwede naman yun eh. Kasi perfect yan. Una, may pahinga po ang katawan natin. Makakapagpahinga tayo. Pangalawa, ito ang mahalaga. May oras para makapag-apply, mag-share. I-share po natin. Hindi po kami naghahabol dito ng mga komersyal. Paghahayag po ito. Kaya i-share nyo sa mga mahal nating kapamilya, sa mga kasamahan. Ay wala eh, mas maganda pang manood ng TikTok. Ay samantalang pwede nyo ibahagi ito sa mga kasamahan natin sa loob ng gawain ito. Para naman ang puso nila'y maantig. Number 3, hindi po tayo nauubusan ng apoy. Pero hindi po tayo napapagod. Ano po ibig sabihin yan? Kahit ano pong tanong nyo riyan, banal na kasulatan ang sasagot. Tingnan mo yung sinabi ko. Hindi tayo nauubusan ng apoy. Pero hindi po ako napapagod. Sa gawa, 2:46 pa rin. At araw-araw siya ay nagsisipanatili sa templo na may isang pag-iisip at nagsisipagpira-piraso ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Kaya tama yung may headquarters ang pamantayan. Bakit po? Araw-araw sila'y nagsisipanatili sa templo na may isang pag-iisip. Dito sa compound, no? Isang pag-iisip. Gaya sa Tagukon. At nagsisipagpira-piraso ng tinapay sa bahay-bahay. O yan, naramdaman ko yan dyan sa Tagukon. Doon sa ating headquarters. At nagsisikain ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Dito, ganyan na rin ang ginagawa. Sana sa ibang chapter, ganun ang gawin natin. Para naman magkaroon ng kagalakan ng Panginoon Diyos at ang ating punong guro. No? Kaya po magbibigay tayo ng schedule ngayon. Ang Lunes, pag-aralan po natin ang hiwaga. Diba? Every other day, susunod niya na Martes o Miyerkules, ang pakikiisa. Biyernes po, pwede po ang puno ang ating gawing pag-aralan. At syempre, pag Sabado naman, ay ang pamantayan bilang isang taong huwaran. Yan lang po ang gagawin natin. Kaya sabi ko nga sa bawat chapter, save nyo lang po yan, yung ating mga video o ating mga episode. Yan lang po ang ipakinig ninyo sa araw ng pamantayan tuwing Bible study ninyo. I-Bluetooth nyo lang yung inyong inyong cellphone sa Bluetooth. Maririnig na nila yan. Kasi bakit isa pa? Araw-araw po ang puso, pero every other day, ang pagtitipon, balance po yan. Kaya ganyan po ang ginawa namin. Na po? Araw-araw po yan. Okay? Kaya po napakaganda na ito ay ating isabuhay. Gawin po natin ito agad. Sama po tayo sa gawain ito. Lagi nyo lang pong panoorin yan, no? Para sa ganun, makatapos po tayo ng gawain. Kawawa na po ang taong bayan. Ayan na naman ang tag-ulan. Sabi nga, sumobra pa ang tubig natin ngayon. Ay, nakikita ko yung mga vlogger, ang gagaling eh. Nakita, abay, talagang lubog kung lubog eh, no? Ayun, magandang hapon kay Mel, aking pinsan, dyan sa Manila. Alam ko naman yung batang ngayon na nagsisikat din. Si Memel, no? Saka si Rolando Makasilig. Magandang hapon din po sa iyo. Si Ate Marisa Jane Parangan, yan lang naman nakikita ko rito sa ating siyempre si Kuya Biloy, Kuya Bilo, Kahilig, at saka si Madam Ethel, Ricardo de la Cruz ng si Karik de la Cruz, no? Paki-share nyo po ito
Para sa ganun, atin pong may palaganap ang gawain ito. Ganun din sa iyo, Kuya Gerald. Magandang hapon sa iyo. Ngayon, wala naman na po tayong pag-usapan na tungkol dito. Sana lang po panoorin nyo yung ating mga episode. Balik-balikan nyo po yan. Diyan sa YouTube channel natin, yung God Divine Government. Ang logo po niyan, dahil marami pong God Divine, maraming Divine Government, baka maligaw kayo ng panonood. Yung pong merong logo ng pamantayan, yung punong kahoy, yan po yung sa atin. Diyan po yan, yung mga mula noong ako'y nag-umpisa na magbasa ng Biblia. Tuloy-tuloy po yan. Ang totoo nga ho yan Kagabi, yari ko na yung leksyon para bukas, Sabado. Tapos na po yun. Ganun po kabilis gumawa ng leksyon. Dahil bakit to? Panginoon Diyos po nakakaalam niya. Hindi ako. Hindi ko alam kung bakit ibinigay niyo sa akin ang gawain ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag niyo nang tingnan si Kapernan. Ang tingnan niyo po ay ang mga talata na nakasulat sa banal na kasulatan. Magandang hapon din pala kay Ate Viola Cuevas, no? Nakita ko siya rito sa aking wall. Saka si Ka Evelyn dyan sa parteng ano ba ito? Evelyn Baldeo sa parteng ano yan, Cagayan yata. Kaya yun lang at maraming salamat po ulit. Bukas siguro sa bandang alas 10 o hapon maaaring andun po ulit ako para sa ating live. Ang pag-aralan naman natin bukas ay ang pamantayan bilang isang taong huwaran. Kaya yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Maka po ay mananalangin para sa bansang ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po Ama sa binibigay ninyo na katalinuhan sa inyong lingkod. Palagay niyo po Amang malakas ang aking katawan para sa gawain ito. Tulungan niyo rin po Ama na ito'y malapat na at nang sa ganon, ang bansang ito may guminhawa, higit sa lahat. Ang sambayan ng Panginoon Diyos ay magkaroon ng takot sa iyo. Panginoon Diyos, tulungan po ang aking guro na lalong lumakas ang kanyang katawan. Bigyan niyo po ng natatanging kapangyarihan, ilayo sa mga taong masasama para patuloy niyo kami napapangunahan sa gawain ito. Patawad Ama, anuman ang aking mga pagkukulang sa iyo. Ang lahat po ng ito may magalang kong hinihiling sa pangalan po ni Jesus, dakilang tagapagligtas. Salamat po. God bless. Magandang hapon kay Gerald Balianas. Pero